Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Talong! Talong po kayo dyan! Bili na po kayo ng aming talong! Hindi kayo matatalong! Salip ay kayo ay mananalong! Mananalong sa sarap! Kaya bili na po kayo ng talong! Long na mura pa! Talong! Sumisigaw at magiliw na inaalok ng 10 taong gulang na batang si Egbert ang mga dumadaang tao ng itinitindang talong. Isang oras may gitna siyang sigaw ng sigaw sa pagtatawag ng mga parokyang bibili sa kanya. Ngunit bigo siyang makaagaw ng pansin. Ate, talong ka po dyan oh. Sigurado po ako kapag bumili ka ng talong namin, mapapansin ka ni Crush. Ikaw kuya, bili ka na ng talong. Pampahaba ng iyong talong. Ang ng iyong buhay ay magiging long. Ganon. Napapaihip-boga na lamang ang paslit sa hangin. Walang kwenta ang mga tagline niya. Naisip niya na napaka-corny pala ng ginagawa niyang pag-aalok. Sa pagod na makaagaw ng pansin ng mga tao, napaupo na lamang siya at matamang tiningnan sa harapan niya ang isang batyang napupuno pa rin ng kulay ubing mga gulay. Maging ang kiluhan ay sinipat niya ng tingin. Wala man lang nagtatangkang dumampot ng talong at may tumimbang doon. Ay nako, ang tumal ngayong araw na to. Mabuti pa nung nakaraang buwan, taon. Sa bagay, bagong taon, bagong talong, bagong gulay ang mabibenta. Ay, Napapailing na lamang siya sa frustration. Napalingon si Egbert nang marinig niya ang matinis na tawa ng kanyang ate Viorel na may kinakausap sa cellphone. Inis na tinawag niya ito. ikaw naman ang pumalit sa akin dito. Kanina pa ako nag-aalok eh. Paus na ang boses ko oh. Wala pa tayong nabibenta. Ikaw talaga dyan, napakarot mo. Tumigil sa pagbungis-ngis ang dalaga. Napalitan niyo ng pagkayamot sa muka na tiningnan siya ng masama. Ikaw Egbert ha? Tumigil ka dyan, may kinakausap ako dito. Ay sus, nakikipaglandian ka lang naman kay Kuya Mav eh. Wala kang pake. Inirapan siya ng nakatatandang kapatid. Kung kanina mo pa sana ako tinutulungan di sana may buena mano na tayo ngayon. Ang dami mong reklamo. Huwag ka na nga muna magtinda dyan. Bah, di pwede te. Mabubulok tong mga talong. Hayaan mo yung mabulok no? Di tortahin natin mamaya. Ay sus, parang kayo mong ubusin. Nagda-diet ka nga di ba? Pampadayet kaya yung talong. Uy, mayaman yan sa Fiverr no? Naku, palusot mo. Matakaw ka lang. Mas lalong bumakas ang pagkairitable sa mukha ni Ate Viorel. Anong sabi mo? Ang sabi ko, masiba ka. Ay talagang pinupuno mo kung bata ka ha? Teka nga. Mav? Nilandian ni Viorel ang tinig sa kausap sa kabilang linya. Saglit lang ha. Mamaya na tayo mag-usap. May papatayin lang akong bata. Sabay tingin sa kanya ng nanlilisik ng mga mata. Imbis na masindak si Egbert sa banta ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, hinamon niya pa ito. Papatayin mo ko? Sige, susumbong kita kay mama at papa. Wala na sila mama at papa no? Paano ka magsusumbong, Aber? Sarkastikong tanong ni Viorel sa paslit. Pag pinatay mo ko, susumbong kita kay mama at papa sa langit. Mumultihin ka naming 3. Muling rumolyo ang itim sa mga mata ng dalaga. Talaga ba? Natatakot ako. Grabe. Ikaw talaga ate. Simula nung mawala si na mama at papa, ganyan na lang ang ginagawa mo. Lagi mong kinakausap si Kuya Mav. Bakit? Kayo na ba? Sa'yo ko kaya ibalik ang tanong mo. Bakit simula nung nawala si na mama at papa, ang hilig-hilig mong makialam, no? Kabata-bata mo pa, napaka-chismoso mo na. Kapatid kita ate, malamang makikialam ako.
Napasipol na lamang ang Ate Viorel nito sa inis. Ay nako, wala akong kapatid na tsismoso. Mas lalo kung walang kapatid na ang tamad-tamad na malandi pa. Aba, inuubos mo talaga ang pasensya ko ha. Inatake na si Egbert ng kanyang ate. Tangkang sasampalin na sana siya ni Viorel nang hagilapin niya ang isang mahabang talong na nasa batya at itinutok sa dalaga. Ano ha? Anong gagawin mo sa akin? Sasampalin mo ako? Sige, etong talong, ipupukpok ko sa iyo to. Nagngirngiri sa galit ang kanyang kaharap, pero wala itong magawa kundi bumalik sa upuan at tinawagan muli ang pinaghihinalaan niyang nobyo nito. Ayan, ganyan ka te, dyan ka magaling eh. Sa pagiging marot mo kay Kuya Mav. Hindi na pala kita tututukan itong talong. Feel ko te, natututukan ka na ng talong ni Kuya Mav eh, at naputukan pa. Laking gulat ni Viorel sa lumalabas sa bibig ng bata nitong kapatid. Nagpantig na ang tenga ng dalaga. Hindi na talaga ito nakapagtimpi at tinapik ng malakas ang bibig ng paslit. Napakabastos mo. Ganyan ba itinuro sa iyo ni Mama at Papa nung nabubuhay pa sila? Biglang may nangilid na luha sa mga mata ni Egbert at nasa po ang nasaktang bibig. Bakit eh? Ikaw ba? Ganyan ba itinuro sa iyo ni Mama at Papa nung nandito pa sila? Ha? Ang sakta ng nakababata mong kapatid? Namimiloso po ka pa talagang bata ka ha? Sige, subukan mo akong sampalin ulit eh. Lalayas ako. Paghamon niya sa kanyang ate. Gusto mo bang sagutin ko yan sa'yo ha, Egbert? Ang sakit nun, te. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Nagkalat na ang mga luha sa mga mata ni Egbert. Habang sapu-sapu pa rin ang nasaktang bibig, biglang may tumubong kakarampot na konsensya sa puso ni Viorel sa ginawa nito sa nasaktang kapatid. Ikaw naman kasi kung ano-ano sinasabi mo. Nasampal tuloy kita. Wala, te. Mapanakit ka talaga. Buti pa nung nabubuhay sina Mama at Papa eh. Di mo ako pinagbubuhatan ng kamay. Ganyan ka na pala simula nung mamatay sila eh. Lumabas ang tunay na kulay mo bilang ate. Nagtatampong saad niya sa dalaga. Hindi naman kita sasaktan kung ginagalang mo lang rin ako bilang ate mo eh. Nire-respeto at ginagalang naman kita, ate. Pero, napakatamad mo kasi. Akala ko ba, kapag tayong dalawa na lang ang matitira, magtutulungan tayo dito sa paglalako ng mga talong. Magtutulungan tayong magkapatid. Pero, mas inuuna mo pang makipaggarutan sa ibang lalaki kaysa sa akin na bunso mong kapatid ang alagaan mo tulungan. Wala na ba akong karapatan pagsabihan ka? Porque bata lang ako at ikaw ang matanda, ha? May tama rin naman ako, di ba? Tama rin ako sa mga sinasabi ko kahit bata pa ako. Unti-unting napagtanto ni Ate Viorel ang lahat ng mga sinabi ng nakababata nitong kapatid na si Egbert. May tama siya pero may mali rin naman ito. At dahil doon, humingi na ito ng dispensa sa kanya. Egbert? Sige na, sorry na. Tawarin mo na si ate. May himig ng pagsusumamo ng Ate Viorel sa kanya. Hindi ko na ito ulitin. Uy, sandali. Saan ka pupunta? Bakit mo dinala yung mga talong? Hoy, Egbert! Pinalis na ng paslit ang mga luhang nagkalat sa kanyang mga mata. Humihikbi pa rin siya pero pinapakalma na niya ang sarili habang bitbit ang batya na naglalaman ng punong-punong mga talong. Tumayo na siya at lalabas na ng bahay. Hindi ate, diyan ka na lang. Makipag-arutan ka na lang dyan kay Kuya Marv. Ako na lang ang mag-isa magbibenta nito hanggang sa makaubos. Unahin mo na yan, total kumikita ka naman dyan sa pakikipag-arutan mo sa lalaking yan eh. Hoy, Egbert, sandali! Sasama ako! Hindi na! Sa tamad mong yan! Mo ko, ano ba? Nang maramdamang papanaog na si Viorel at tangkang susundan siya,
Mabilis namang tumakbo si Egbert sa katirikan ng araw. Lumusot siya sa makitid na eksena. Paglusot doon ay nakahinga siya ng maluwag na hindi na siya nahabol ng nakatatandang kapatid. Maigi na lang at hindi niya na ako nasundan pa. Grabe si ate. First time niya akong pagbuhatan ng kamay. Pero, sandali. Paano yung bakuran namin sa likod ng bahay? Walang magbabantay ng mga pananim na talong ko dun ah. Ay nako, pag uwi ko na nga lang, saka ko yung titingnan. Sana naman hindi yun pestehin. Nakakaisang buwan na yung iba eh. Sa kalagitnaan ng malalim na pag-aalala ni Egbert, nagpalinga-linga siya sa paligid nang hindi niya masyadong naaaninag ang kanyang dinaraanan. Dagdag pa na hindi rin pamilyar ang kanyang nalusutan. Dali lang. Parang bago sa paningin ko to ah. Namamalik mata ba ako? Mahamog kasi ang buong paligid. Purong puti lamang ang kanyang nakikita. Dahil sa kaba na baka maligaw, bumalik siya sa iskinitang nilusutan. Laking luwag niya nang matunto ng makitid na lugar na kanyang pinaglusutan. Si ate naman kasi, kamunti ka na tuloy akong maligaw ng dahil sa kanya. Pumalatak pa ang paslit na panay sisi sa ate. Sunod pa kasi siya ng sunod eh. Siguro, dito na lang ako sa amin mag-aalok ng mga talong ko. Kinabahan talaga ako dun ah. Ay, kabayo! Napapitlag si Egbert sa gulat at nabitiwan ng tangan niyang batya na naglalaman ng mga talong sa lupa. Nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Nagsikalat ang mga talong na kaagad naman niyang pinulot. Pasensya ka na kung ginulat kita. Kanina pa kasi kita tinatawag at hindi mo ako pinapansin eh. Abala naman ng batang si Egbert na ipunin ng mga nagkalat na talong kung saan-saan. Naririnig mo ba ako, Dong? Nang maipon na ni Egbert ang mga talong sa batya, hinarap niya yung matandang lalaki na humawak sa kanyang balikat. Lolo, bakit niyo po pala ako sinusundan? Saan po kayo galing? Takang tanong niya sa misteryosong matanda. Taga dyan ako sa kabila. Sa pinaglusutan ko pong iskinita, doon kayo nang galing? Oo, nakita kasi kita, Dong, na may dala kang mga talong. Kaya kita tinatawag. Tinitinda mo ba yan? Natawa naman ang musmos. Bakit po, Lo? Bibili po ba kayo? Bibiling ko lahat ng mga yan. Napamaang si Egbert sa narinig. Tama po ba yung narinig ko sa inyo, Lo? Papakyawin niyo po itong mga tinitinda ko mga talong? Bakit, Dong? Ayaw mo ba? Ay, hindi po. Nabigla lang po ako, Lo. Huwag ka mabibigla. Kailangan na kailangan ko ngayon yan eh. Sana yung isa dyan, mahanap ko yung butya. Ano po yun, Lo? Wala. Saka pwede bang wag mo na akong tawagin na lolo? Hindi pa naman ako tumutungtong sa pagiging senior citizen ko. Mang Kalisto na lang. Ay, sorry po, Lo. Mang Kalisto. Bago ka lang din po kasi sa paningin ko eh. Ano na? Bakyawin ko na yung mga tinitinda mong mga talong. Sige na, magkano ba lahat yan? May galak na tanong ng Ginoo sa kanya. Saradong 300 piso na lang po. Dinukot ni Mang Kalisto ang pitaka nito sa bulsa. Kumuha ito roon ng 3 tig-100 pisong papel. Saka inabot sa kanya. Dong, eto. Naku, salamat po, Mang Kalisto. Ay, sandali lang po ay pa-plastic ko na po lahat. Hindi na, Dong. Wag na. Akin na yung batya. May lakad po ba kayo, Mang Kalisto? Bakit parang nagmamadali po yata kayo? Pagtatakang tanong ni Egbert sa matanda. Hindi, 2 oras na lang kasi malapit na magdilim. Magdilim? Bakit po? Huwag ka na maraming tanong dyan, Dong. Heto na, para sa batya, dagdag bayad.
Dadagdagan ko ng 200. Saradong 500 na yan ha. Akin na lang yung mga talong at ambatsa mo. Hindi man matanggal sa isip ni Egbert ang weirdong ikinikilos ng bagong kakilalang magiging suki niya ng mga talong. Buong galak na ibinigay niya ang mga itinindang gulay. Maraming salamat po, Mang Kalisto. Akala ko po, mabobokya ako ngayong araw eh. Dumapo naman ang mga mata na matandang lalaki sa bahay nila ng kanyang ate Viorel. Bakit po, Mang Kalisto? Diyan po kami nakatira ni Ate Viorel ko eh. Alam ko. Malamig na tugon ni Mang Kalisto sa kanya bago lumusot sa iskinita at bumalik sa kinaroroonan nito. Napapakamot na lamang ng ulo si Egbert sa misteryosong matandang kakakilala pa lang niya. Ang weird naman ng lolo na yun. Pero salamat sa kanya. Akala ko wala akong mabibenta ngayong araw eh. Ayos, naka-500 din ako. Saad niya sa sarili bago pumasok na sa kanyang tahanan. Aapak na sana siya sa bukana ng pinto nang tawagin siya ni Viorel. Hingal na hingal itong nag-aalala sa kanya. Pinagod mo ako sa pag-aalalang bata ka. Saka pa nagpunta ha? Saka, nasa na yung mga talong na bitbit mo? Dinedba ni Egbert ang dalaga. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay. Hoy, Egbert! Kinakausap pa kita eh. Huwag mo nga akong talikuran. Sinarado niya ang magkabilang tenga. Kunwari ay wala siyang naririnig. Pumasok si Egbert sa kanyang silid at akma na sanang isasarado yon. Subalit pinigilan niyo ni Viorel ang pinto. Bunso, usap tayo. Ate naman, maaga ako matutulog ngayon. Bago pa ako bukas para mamitas at tanguy na mga talong natin sa bakuran. Magtitinda pa ako para makabenta uli. Ang aga mo naman matulog, mag-aalas 6 pa lang ah. Wala akong pake. Di ba wala ka naman pake sa akin? Kaya ano ba ate? Bitiwan mo na yung pinto, matutulog na ako. Hindi pwede. Kagad pumasok ang dalaga sa silid ng paslit at sinarado kagad yon. Iubos ka na ate Viorel. Ano ba? Ang kulit mo. Huminga muna ng malalim si Viorel bago siya nito hinarap. Umupo ito para pantayan ng taas niya na hanggang balikat lang ng dalaga. Pasensya ka na sa ate kanina ah. Sorry. Kasi natapik ko yung bibig mo. Hindi ko talaga sinasadya. Unti-unti ko na rin nare-realize sa sarili ko ang mga pagkakamali ko. Pinapabayaan lang kitang magtinda ng talong. Samantalang ako, inuuna ko pang makipag-usap kay Kuya Mav mo. Pero wala eh. Nililibang ko na lang talaga yung sarili ko para makalimutan yung pagkamatay ng mga magulang natin. Mahabang paliwanag ni Ate Viorel sa kanya na nag-uumpisa ng maging emosyonal. Ibinabaling ko na lang talaga sa ibang tao. Kapag kasi kinakausap ko si Kuya Mav mo, nawawala ang lungkot ko. Hindi kita tinutulungan magtinda ng mga talong dahil mas lalo ko lang naaalala sina Mama at Papa na katuwang natin magtinda ng ganyan. Naiwan na nga lang sa akin ang bakuran nila para tamnan ng mga talong dahil yun na lamang ang tanging alaalang iniiwan nila sa atin. Sana maintindihan mo si ate. Napakasakit lang sa akin ang pagkawala nila. Biglaan. Ate? Hinaplos niya ang mahabang buhok ng kanyang ate. Kasabay noon ang paghimas niya ng likuran nito. Pag na natin balikan ang trahedya ng pagkamatay ni na Mama at Papa, mas lalo lang tayong malulungkot. Hindi ko alam, Egbert. Sa tuwing napapanaginipan ko yung bus na sinasakyan nila na nahulog sa bangin. Tapos kapag magigising ako, bigla-bigla na lang ako naiiyak. Grabe naman ang aksidente sa mga magulang natin. Ate Viorel, 3 buwan na po ang nakalilipas. 3 buwan na nga pero mas lumalalim ang sakit habang patagal ng patagal, Egbert. Napakahirap mag-move on. Sa bubot ng mga braso ng paslit, hinagkan niya ang Ate Viorel niya para kahit papaano mabawasan ang mga dalahin nito. Sorry, Bunso. Napabayaan kita.
Mas inuna kong pahilumin ang sarili ko sa iba pero hindi ko nakita na may isa pa pala akong natitirang pamilya. Walang iba kundi ikaw yun, Egbert. Hayaan mo. Matutulog din ako ng maaga. Tutulungan na kita magbenta ng mga talong para na rin kina mama at papa. Matamis na napangiti si Egbert. Tuwang-tuwa ang kalooban niya na nagkaayos na silang magkapatid. Hindi lang yun. Bumalik na rin ito sa dating Viorel na kilala niya. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, natulog sila kaagad. Tinabihan siya ng nakatatandang kapatid sa pagtulog. Dahil bukas ng umaga, marami-rami silang pipitasing mga talong na namunga sa bakura ng mga pumanaw na magulang. Hindi pa man nagbubunga ng liwanag ang kalangitan, bumangon na ang magkapatid. Tinungo na ng dalawa ang likuran ng bakuran kung saan nakatanim ang mga talong. Binuksan ni Egbert ang bumbilya sa labas ng bakuran nang sa ganoon, malinaw nitong makita ang kanilang mga pipitasin. Namangha pa ang magkapatid ng marami-raming mga namungang mga talong sa kanilang pinatabang lupa. Mukhang napakabilis namang mamunga ng mga talong natin, Ate Viorel, oh. Nakakapagtaka naman, Egbert. Kada 2 araw, may mga bagong talong ang namumunga kahit hindi tayo naglalagay ng mga binhi sa patabang lupa. Bakit kaya? Pumakla ang itsura ni Egbert sa pahayag ng kanyang ate. Ate naman, hindi ka naman talaga nagtatanim ng mga binhi sa lupa eh. Ako lang ang nagtatanim nun eh. Punso, pagtatalunan pa ba natin ito? Hindi ba nag-usap na tayo? Opo, pero totoo naman po na ako lang po ang nagtatanim ng mga binhi dito sa bakuran. Naitirik niya Ate Viorel ang mga mata. Oo na, Bunso, hindi na ako kokontra. Pero bakit nga kadaling tumubot mamunga ng mga talong sa bakuran natin, no? Kahit pa noong nandito sina mama at papa, ganyan na yan. Sa pagkakaalam ko talaga, 5 hanggang 10 araw lamang tumutubo ang mga yon. May mga umaabot pa nga ng 1 buwan ng iba eh. Pero sa bakuran natin, hanggang 2 araw lang ang maximum. Eh huwag ka na magtaka, ate. Malamang, baka may elementong umaaligid dyan tapos binabasbasan ng bakuran natin. Ayun, naging biyaya. Biyayang bakuran para sa mga talong? Asus, tumigil ka nga, Egbert. Umiral na naman yung pagiging malikot ang imahinasyon mo. Kung ano-anong naiisip mo eh. Oo na, ate. Hindi na rin ako kukontra. Anguin na natin itong mga tanim na talong bago pa tayo datnan ng liwanag. Maingat na pinitas nila isa-isa ang mga sariwang talong at inilagay sa malaking buslo. Nang halos mapuno na ang buslo, tinigilan na nila ang paghango. Ayos na siguro to, ate, no? Itinda na natin to sa harap natin para marami tayong maibenta. Ay, teka, wag muna. Hindi ba muna natin i-check kung may mga bulok? Napakamot ng bibig si Egbert sa suwestyon ng nakatatandang kapatid. Wag na, ti. Pipili naman yung mga tao kapag nagka-interest na bilhin ng mga paninda natin eh. Sila nang bahala. Eh kung may bulok na makita sila, edi patungan natin ng mas mababang presyo. Sayang din yung effort po natin sa pagtatanim ng mga ito eh. O siya, bahala ka. Pero may kailangan muna akong i-text bago natin i-display ang mga yan sa harap ha. Ano? Sino na naman ang iti-text mo? Basta. Umiling ang bata sa inasta ng dalaga. Habang nagtitipa, napapansin niyang nangingiti ang kanyang ate. Batid na niya kung sino ang kateks nito. Yan, sinasabi ko na nga ba eh, si Kuya Mav yan oh. Ha? Hindi no? Pagtatanggi nito, pero napangiwi si Egbert. Ano bang uunahin natin? Si Kuya Mav o itong negosyo natin ng mga talong? Hindi siya nito sinagot. Bagkus, napatalikod ang dalaga at may tinawagan. Ay nako ate, nag-usap na nga tayo eh. Tao po. Kapwa napalingon ng magkapatid sa baritonong boses na tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Speaking of talong, OMG,
Nandiyan na yung pinakamamahal kong talong. Kinikilig pang napatili si Ate Virel niya. Napailamos ng mukha naman si Egbert. Maglalandian kayo, no? Imbis na tulungan mo ako magtindi. Napahimaywang na ang paslit. Tila ba nagsesermo na siya kahit dapat yung ate na lang niya ang may karapatang gumawa ng ganoong bagay. Hindi, Egbert. Sabi niya sa akin kagabi, tutulungan niya tayo mag-alok ng talong. Tutulungan niya tayong ubusin itong mga pinitas natin. Naku, ang swerte ko talaga sa boyfriend ko. Malantod na saad ng dalaga. Ibig sabihin, di ka pa pala natulog kagabi? Nakipagpuyetan ka sa lalaking yun, no? Tapos mamaya aantok-antok ka na naman habang nagtatawag tayo ng bibili sa atin. Ay naku ate. Tumigil ka na nga dyan. Buti nga tumutulong na nga ang tao eh. Magpasalamat ka na lang, no? Sus, hindi talaga ako boto sa lalaking yan para sa'yo ate. Sumang-ayon ka na. Siya na talaga ang forever ko eh. Tao po! Virel! Love! Ay, oo nga pala. Napagtanto ng dalaga na nasa labas pala yung kalandian nito. Love, nandito ka sa bakuran. Sandali lang ah. Oh, Egbert, dito ka muna ah. Pagbubuksan ko lang yung Kuya Mav mo. Napahalukip-kip si Egbert sabay iling. Sumunod na rin si Egbert sa kanyang ate, total doon din naman nila i-display ang mga tinitindang mga talong. Bit-bit ang buslo na naglalaman ng samut-saring talong na magkakaiba ang hugis. Merong mahaba, maliit at patabingi ang pagkurba. Napansin siya ng binatan ng didigaw sa ate niya. Agad siyang pinansin ni Mav. Uy, Egbert, kumusta? Talong time no see ah. Gets mo yung joke ko? Talong time no see. Sumama ang timpla ng itsura ni Egbert. Oh, bakit? Ba't di ka tumatawad dyan? Tawa ka naman oh. Napapaya ako sa ate mo eh. Bakit ako tatawa kung wala naman nakakatawa? Sumeryoso ang pagmumukha ni Mav. Napapakamot na lang ito sa ulo sa pagkakapahiya. Ay nako, pareho kayo ng ugali ng ate mo minsan. Nagmana nga talaga sa iyo yung batang yan, no? Hoy nako Mav, huwag mong pansinin ang batang yan. Bugnutin kasi yan lalo na kapag bagong gising. Ay nako, antok pa ako eh. Oh, Virel, mahal. Gusto mo bang matulog muna? Tatabihan kita. Ay, kayong dalawa. Tulungan niyo ako sa pagbitbit ng mga talong. Kanina pa ako nangangawit oh. Pambabasag ni Egbert sa namumuong paghaharuta ng dalawa. Ikaw ate ha. Kayo na nga ata talaga eh. Hindi no. Boyfriend na niya ako. Sinipat niya ng naiinsultong tingin ng kanyang ate Virel. Sus, dinay-dinay ka pa dyan. Magpapaliwanag pa sana ang dalaga pero inunahan na niya ito. Huwag ka nang tumutol. Nadulas ka na kahapon. Boyfriend mo na pala ah. Natameme na si Virel. Naging kulay kamatis naman ang magkabilang pisngi ng binata. Kinilig ka namang lalaki ka. Sige na. Sabi mo tutulungan mo kami ni ate. O yan, buhatin mo yung buslo. Dali mo dun sa labas. Inabot ni Egbert ang buslo rito. Hindi may pinta ang mukha ni Mav ng buhatin yon. Ang bigat pala nito. Tigilan mo ako sa kaatian mo, kuya. Palalaki mong tao. Ate, nagustuhan mo talaga itong si Kuya Mav? Napaka-weak. Date ko pa eh. Ako kayang-kaya kong buhatin yan eh. Dahil sa sinabi ng paslit sa binata, wala nitong nagawa kundi buhatin ang buslo na naglalaman ng punong-puno ng mga talong. Yan, tama yan. Gawin mo lahat para kay ate. Napakainin mong kumilos. Ako? Mainhin? Never! Binitbit pa ni Mav ang dalawa pang buslo na naglalaman ng talong na naiwan sa likod ng bakuran nila. Pagkatapos ay inilatag na nila yon sa mahabang lamesa sa labas. Inumpisahan na nilang magtawag ng mga bibili sa kanila. Talong!
Talong po kayo dyan. Bili na kayo ng masustansya at masarap naming talong. Mga ate, kuya, talong po. Pwede sa matanda, pwede pa sa bata. Pwede sa tomboy at bakla. Pwede sa payat at mataba. Maiksi at mahaba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na. Talong is life! Bili na kayo! 20-20, 30 at iba pa! Sabay na napatingin ang magkapatid sa naging tagline na pagtatawag ng mga mamimili ni Mav. Sinamaan siya ng mga ito ng tingin. Oh, bakit? Tama naman ako, di ba? Kuya Mav, baka mas lalong walang pumansin sa mga talong natin. Ikaw talaga ginagawa mong kalokohan eh. Mahal, mayos ka. Napakamot muli sa likuran ng ulo si Mav. Hindi naman kasi ako nagtitinda talaga ng talong eh. Para kay ate, gawin mo. Kung talagang mahal mo siya, gagawin mo ang lahat, di ba? Para na rin makuha mo yung loob ko. Napaihip buga sa hangin si Kuya Mav. Inayos na nga nito ang sarili at muling umariba sa pagtatawag ng mga bibili sa kanilang talong. Dahil sa seryosong pangaakit sa mga dumadaang kababaihan, napabili ang mga ito ng talong. Akala pa naman ni Egbert dahil sa pagpapakitang gilas ng lalaki sa pag-aalok, masahanga ang ate nito kay Mav. Mas lalo lang palang lumala ang sitwasyon. Yan, maba yan. Bilin mo na, aray! Palihim na kinurot ni Viorel ang tagiliran ni Mav. Mahal, ano? Bakit mo naman ginawa sa akin yun? Ang lanti-lanti mo. Bahala ka na nga dyan. Sa labis na paninibugho ng dalaga at pagsiselos, nag-walkout ito at pumasok sa loob ng bahay. Sinubukan namang magpaliwanag ni Mav. Ginagawa naman din kasi yon ni Mav para makabenta. Uy, mahal, Viorel, sorry na! Sumunod na rin ito sa loob ng bahay para kausapin ang silosang nobya. Egbert, maiwan muna kita dyan ha. Kakausapin ko lang ang ate mo. Wala kuya, paano itong mga... Hindi na siya pinatapos ng nobyo ng kanyang ate. Mabilis itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Napapakamot na lamang ng ulo si Egbert at in-entertain ng mga kababaihang pumipili ng mga talong niya. Maayos namang nakapagbenta si Egbert sa mga nabingwit ng Kuya Mav niya. Ayos din si Kuya Mav ah. Gamitin ko rin kaya yung karisma niya para bumili sa akin ng mga chicks. Indatan ko rin sila. Habang inaayos ni Egbert ang mga talong sa mahabang lamesa, may malaking anino ang nagpaangat sa kanyang ulo. Agad namang nakilala ng bata kung sino yon. Ito ang matandang lalaking pumakyaw ng mga talong sa kanya kahapon. Mang Calixto! Bibili ulit ako ng mga talong mo, Dong. Hindi naman makapaniwala si Egbert na muling bibili ang ginoong yon sa kanya. Magiging pangmatagalang suki niya na yata si Mang Calixto. Ayos po yan, Mang Calixto. Ano po? Papakyawin niyo po ba ulit yung mga talong ko? Tumangutango ang ginoo. Basta wala kang ititira sa mga talong na yan, ha? Magkano pa? 200 pesos na lang po, Manong. Ay sige, i-plastic mo na lahat yan. Nagtatakang tinanong niya na naman muli ang matandang lalaki habang isinisilid sa plastic bag ang mga talong. Matanong ko lang po, Mang Calixto. Kahapon po pinakyaw niyo po yung talong ko. Tapos ngayon, papakyawin niyo po ulit. Ano po bang ginagawa niyo na? Kinakain ko, malamang. Tumahimik bigla si Egbert sa pagsagot ng malakas na matanda. Ngarag na ang tinig nito sa hindi niya malamang dahilan. Dagdag pa na gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan sa paggalit na boses na yon ni Mang Calixto. Nagtatanong lang naman po ako eh. Huwag ka na magtanong. Basta ibalot mo na yan, bilis. Kating-kati na talaga ang matanda na yon na ubusin nito ang kanyang mga itinitinda. Nang may plastic na niya lahat at inabot kay Mang Calixto, sinuri pa yun ng ginoo. Ibinato sa kanya isa-isa ang mga patapong talong. Inuuod na, nabubulok. Ay, Mang Calixto, aray! Huwag mo naman po ako batuin ng ganyan, aray! Dapat hindi mo na sa akin ibinibigay ang mga bulok eh.
Kailangan ko lang ngayon ng puro sariwa. Tanga! Huwag niyo naman po akong pagsalitaan ng ganyan, Mang Kalisto. Ay bakit hindi? Tindero ka eh. Dapat hindi mo na sinasama ang mga bulok sa paninda mo. Palabong nandito yung mutya na hinahanap ko eh. Kaya dapat, ito mga sariwa lang ang binibigay mo sa akin, ha? Patuloy pa rin marahas na inaalis ni Mang Kalisto ang mga nabubulok na talong. Wala naman siyang magawa kundi pulutin ang mga yon. Humingi na lang si Egbert ng dispensa sa matanda nang paalis na ito. Pasensya na po, Mang Kalisto ha. Hindi na po mauulit. Sana bumalik kayo uli. Fresh na eggplant na po ang ihalo ko sa susunod. Halos mangiyak-ngiyak si Egbert sa ginawang yun sa kanya ni Mang Kalisto. Isa-isang pinulot ng paslit ang mga tinapon na talong. Nahahabag siya sa sarili pero sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin siya sa matanda dahil nakabenta sila. Grabe naman si Mang Kalisto. Sayang din naman tong mga bulok na mga talong eh. Magagamit pa ang mga to eh. Tanggalin lang talaga yung bulok. Pwedeng-pwede na itong mapakinabangan. Saka, ano ba yung mutya na sinasabi niyang yun? Napaka-weird talaga ng tsuki ko na yun. Sa kahuli-hulihang talong na nilalangon at nabubulok ang dinampot niya at inilagay sa buslo, may napansin si Egbert na parabang nagliliwanag sa parting nangingitim. Nagsalubong ang kilay ng paslit. Amoy na pinutakti talaga yon ng peste pero may kakaiba talaga sa huling talong na pinulot niya na isa sa binato sa kanya ni Mang Kalisto. Ha? Ano ba to? Biniyak ni Egbert ang isang nabubulok na talong. Napamulagat siya na sa itim na parte ng bulok na talong may maliit na batong hugis talong din. Kulay ubi rin ang batong yon na hugis pakubra na may kaunting berde. Lumiwanag yon sa kanyang paningin. Manghang-mangha siya sa taglay na kariktan nun. Anong uri ba ito ng batong ito? Buto ba ito ng talong? Kinagat pa ni Egbert yon pero nakumpirma niyang bato nga yun. Maigpit niya yung hinawakan sa palad. May kakaibang naramdaman siya sa kanyang buong katawan. Bigla lang ay nawala ang kaninang antok niya at parabang nadagdaga ng enerhiya. Anong nangyayari sa katawan ko? Parang ang sigla-sigla ko ngayon ah. Nang marinig na palabas na ang magkasintahan, itinago ni Egbert sa kanyang bulsa ang batong hugis talong. Magkahawak ang kamay ng magkarelasyon na sinalubong siya. Tsak siyang nagbati na ang dalawa. Oh, Egbert, wala na yung talong? Sumenyas ang paslit. Wala na puti. Tospok na. Ayos ah. Siguro yung mga babaeng kinindatan ko kanina nag-ubos no. Ouch! Joke lang naman mahal. Malakas na tinapik kasi si Mau sa braso ni Viorel. Hindi po ate, kuya. Yung matandang lalaki din po na pumakyaw kahapon ng talong ang umubos ng talong ngayong araw. Wow, that's good. Napakagalante naman ng suki mo na yon, Egbert. Sino kaya yon? Nagkibit balikat ang paslit. Hindi ko alam ate. Kaso napakaras lang po niya kasi yung mga bulok pong talong, binato niya sa akin. Ay, grabe naman pala yung matandang yon. Walang konsiderasyon. Hayaan mo na po ate. At least nabayaran naman po niya, pinakyaw niya lahat. Kung sa bagay. Teka nga saglit, Mav. Mahal, nahihilo ako. Inalalayan ng binata ang nobya nitong si Viorel. Bakit po ate? Ano pong nangyayari sa iyo? Masusuka ako. Pahingi ng plastic. Plastic, bilis. Aligagang kumuha si Egbert ng plastic bag na ginagamit niya sa pagsilid sa mga mabibiling talong at agad na inabot kay Ate Viorel niya. Sumuka ito ng malapot na kulay puting likido. Parehong hinihimas naman ni na Egbert at Mav ang likuran ng dalaga upang mahimasmasan. Sa lagay na yun ni Viorel, malakas ang kutob ni Mav na nagdadalang tao ang nobya nito. Upang makumpirma nga ang kutob ng binata, pina-check up nila ito malapit sa isang klinika. Tama nga ang kutob nito. Buntis ang ate ni Egbert na si Viorel. 3 buwan na mula nang may mangyari sa magkasintahan. Buntis ka po ate?
Gulat na tanong ni Egbert sa nakatatanda niyang kapatid pag uwi ng dalawa galing sa check-up at paglalaboratory sa pinakamalapit na klinika. Imbis na si Viorel ang sumagot sa paslit, ang nakabuntis na lalaking si Mavang tumugon sa kanya. Oo, buntis ang ate mo. Magiging tito ka na. Hindi po ako natutuwa, Kuya Mav. Bumakas ang pagkaseryoso sa kanyang mukha na ipinagsalikop ang mga braso. Bakit naman, Egbert? Ang bata-bata ako tapos magiging tito na agad ako. Ano yun? Titong bata? Ayaw mo ba nun? May makakalaro ka na oras na mailuwal ng ate mo yung anak naming dalawa. Makakalaro mo na ang pamangkin mo. Di ka kasi nag-iingat eh. Masyado kayong mapusok, Kuya Mav. Aba, kailan ka pa natutong sumagot sa nakatatanda sa'yo? May tumubong ini sa ulo ng binata. Panagutan mo ang ate ko, ha? Pananagutan ko talaga yan. Asawa ko yan eh. Jowa pa lang, no? Binuntis mo na. Hindi kayo naghintay na may kasal. Mahal ko naman ang ate mo eh. Ano na bang may pagmamalaki mo, ha? Bakit? Ikaw ba? May pagmamalaki ka na ba? Yang lit-lit mo? Matamang nagsukatan ng tingin si Egbert at ang Kuya Mav nito. Para bang may namagitan na kuryente sa dalawang nagbabangayan. Pinutol naman agad yon ni Viorel bago pa maggirian ang bunso nito at ang nobyo. Magsitigil na nga kayong dalawa. Napapagod na ako. Nalalabo pa ang paningin ko. Ikaw, Mav, may tama ang kapatid ko eh. Kahit may tama na talaga na yan. Ha? Bakit naman, mahal? Ako pa yung mali? Oo, kasi bata pa yan, pinapatulan mo. Mabuti pa, ihatid mo na lang ako sa kwarto ko. Kailangan ko magpahinga. Tumingin pa sa kanya ang Kuya Mav niya ng masama. Nangaasa na binilata naman ni Egbert ang binata. Umiiling na inalalaya na lamang ni Mav ang kanyang nakatatandang kapatid patungo sa silid nitong magkapatid. Bago pa ito tuluyang mabadrip. Sa puntong yon, dinukot ni Egbert sa bulsa niya ang kumikinang na batong hugis talong. Sobrang nakakaakit yon sa mga mata. Hindi lang nagiging matingkad ang kariktan nito, tila ba nagdadala ito ng enerhiyang mas lalong nagpapalakas sa kanyang buong katawan. Ano bang klaseng bato na ito? Nakita ko sa bulok na talong. Masyado namang maiwaga. Maliban ba sa nakakaramdam ako ng kalakasan dito? Ano pa kayang ibang kapangyarihan ang kaya nitong gawin? Ikinuyom ng batang lalaki ang kamao. Pinakiramdaman niya ang buong bahay. Pumikit. Bigla siyang dumilat nang maramdaman niya sa buong katawan ang negatibong presensya na kung anumang nilalang. Ha? Sa bakuran? Bulalas ni Egbert sa sarili. Tinuntun niya ang likod ng bahay na bakuran. Sumilip siya ng bahagya sa bintana. Napansin niya sa may bakod na parang may tumitik-tik na matanda. Sino yan? Naitutup niya ang bibig ng makilala na si Mang Kalisto yon. Para bang puntirya ng Ginoo ang mga pananim na mga talong. Ano ba talagang pakay ni Mang Kalisto nito sa mga talong ko? Bakit pa ganyan siya makatingin sa mga pananim ko? Nadoble ang laki ng mga mata ni Egbert nang makaramdam siya ng pagkapaso sa kanyang palad. Ibinukan niya ang kamay. Nagliliwanag ang maliit na batong yon na kahugis ng talong. Ilang sandali pa, para bang may mga matitinis na boses siyang naririnig. Samot-saring mga tinig ang umaalingaw-ngaw sa puno ng kanyang tenga. Tinakpan niya tuloy ang magkabilang tenga ng mariin. Ano ba yung mga boses na yun? Ang sakit-sakit naman sa pandinig. Aray, ano ba? Tinapunan niya ng tingin ng mga talong na naglilika ng di kaaya-ayang tinig. Ano? Nagsasalita ang mga talong? Imposible naman. Napansin niya pa yung batong tangan ay mas lalong lumiwanag. Hindi kaya isa sa kapangyarihan ng batong ito eh. Narinig ko nagsasalita yung mga gulay ko. Talaga ba? Pinakinggan niya ng maigi ang mga samot-saring talong na nagsasalita. Binigyan si Egbert ng babala na may balak si Mang Kalisto ng masama sa kanya. Hindi daw ito normal na tao, kung kaya mag-iingat siya.
Ha? Bakit naman? Anong klaseng tao ba si Mang Kalisto para gawan niya ako ng masama, mga talong? Nakakausap niya ito sa isip, kaya madali siyang nakikipag-communicate sa mga ito na hindi naririnig ng ibang tao. Sabay-sabay na nagsambit ng aswang ang mga talong. Kampon daw ito ng dilim, at yung hawak niyang mutya na yon ang punteriya ng matanda. Ano kanyo? Mga talong? Mutya? Ang tawag ba dito sa batong ito, mutya? Umuo ang mga malaubing gulay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa natagpuan niyang mutya na yun. Ginagabayan din siya nito sa maaaring mangyari na kapahamakan kung sakali. Napakaswerte daw niya na siya ang nakabingwit ng mutya ng talong. Mapalad ang mga gulay na yon na hindi napunta sa masasamang loob ang kanilang gabay, kundi sa isang inosenteng bata na kagaya niya. Saglit lang. Hindi ko kayo maintindihan eh. Paano ko natagpuan ang mutya na ito sa nabubulok na talong? Ang alam lang ni Mang Kalisto, nasa sariwa ito at hindi sa pinipeste. Paano? Sumagot ang iba, dahil kapalaran na daw ng mutya na hindi dapat mapasakamay ng hindi normal na nilalang ang ganong uri ng kapangyarihan. Marahil sa kanya talaga nakatadhana ang mga ito. Ganun ba? Anong gagawin ko? Hanggang kailan mapapasa akin tong mutya ng talong? Ayoko ng ganito Ibabalik ko na lang ito sa inyo. Egbert, bakit nandiyan ka sa labas? Anong sinisilip-silip mo dyan? Hindi na naituloy ni Egbert ang pagtatanong sa isip sa mga nakakausap niyang talong. Napalingon siya nang datnan siya roon ng kanyang Kuya Mav. Kuya Mav, andyan po pala kayo? Napabalikwas pa siya ng lingon nang kaagad na umalis si Mang Kalisto sa may bakod. Hindi na niya ito muling nahagilap pa ng paningin. Hindi ka pa natutulog? Hindi po kasi ako makatulog, kuya Isinilid niya muli sa bulsa ng kanyang salawal ang mahiwagang bato ng talong. Matulog ka na, magagabi na Maaga pa po Ay nako, sa ganyang edad mo dapat natutulog ang mga bata. Sa isang 10 years old na bata, napakapandak mo. Dapat tulog ka ng tulog para tumangkad ka Kuya Mav naman, huwag mo nga akong maliitin. Tatangkad din ako, no? Huwag ka po magalala. Wala po sa tulog-tulog yon. Kung sa bagay, kapag siguro tinuli ka na, saka doon ka lang tatangkad. Nahihiyang nangamati sa magkabilang pisngi ni Egbert. Si kuya, inaasar ako. Susumbong kita kay ate. Sige nga, kung talagang tuli ka na, patingin ng baby talong. Napabusangot na napakunot ng noo si Egbert. Tinatabig niya ang pasimpleng paghawak nito sa kanyang pututoy. Sige na, huwag ka nang maya, patingin. Ikaw naman, magiging bayaw mo naman ako Ano ba kuya? Susumbong talaga kita kay ate. Ano ba? Huwag mong hawakan yung ano ko. Bilis na, ikaw naman yaka pa Lalaki naman tayo pareho Ano ba? Parehong napasigaw ang dalawa nang may kumalabog sa itaas ng kanilang bubungan. Ha? Ano yun? Nahintatukot ang tanong ni Kuya Mav. Opo lang kuya. Check mo kaya sa bubong. May uminit na kung ano na nasa kanyang bulsa. Lumiliwanag na naman yung mutya ng talong. Naririnig na naman niya ang mga boses na pananim na talong sa kanilang bakuran. Paulit-ulit nilang sinasabi na si Mang Kalisto. Nagpalit na daw ito ng anyo bilang alagad ng dilim. At ang punteriya nito ay hindi na ang mutya na kanyang tangan kundi ang ate niyang si Viorel na may laman ng sanggol sa tiyan nito. Biglang sinugod ng kaba si Egbert. Si ate Viorel! Nagtatakang bumaling sa kanya si Mav. O bakit? Bakit mo tinatawag ang pangalan ng ate mo? Kuya, si Mang Kalisto nasa itaas. Nasa itaas po siya sa bubong. Ha? Mang Kalisto? Sino naman yung Mang Kalisto na tinutukoy mo? Isa po siyang tik-tik, kuya. Kailangan po nating iligtas ang ate. Bilis! Aligagang tinungo ng dalawa ang silid ni Viorel. Nakandado pa pala yun, kung kaya't natatarantang dinukot pa ni Mav sa bulsa nito ang mga susi. Bakit mo kasi nilalak, kuya?
Huwag ka muna maingay. Hindi ko mahanap yung tutugmang susi sa seradura na ito eh. Nang maipasok na niya yung susi, inikot nila ang knob ng pinto. Laking gulat nila nang madatnan ng papaling-paling ang ulo ni Viorel. Para bang nananaginip ito na masama. Ang mas kahindik-hindik pa sa nadatnan nila ay nang may mapansin silang mahabang dila sa itaas ng bubong. Tik-tik, kuya! Ayun na yung tik-tik! Ayun yung dila niya, oh! Ha? Anong gagawin ko? Ano pa ba? Kumuha ka ng kutsilyo sa may kusina! Kuya, bilis! Halos madapa pa si Kuya Mav na patakbong tumungo sa kusina. Hindi naman malaman ng paslit kung ano ang gagawin. Hanggang sa makarinig siya ng mga boses na may ingay na talong na nasa kanyang bakuran. Tinuturuan siya ng mga ito kung ano ang gagawin. Ha? Ano kanyo, mga talong? Gagamitin ko yung bato na mutya para maging espada? Ganun ba? Dahil sa tagal ng pagbabalik ni Egbert, sinunod niya ang mga sinabi ng talong sa kanyang isip. Nagpalinga-linga siya sa silid. May nahagilap siya ng mga talong na nasa ibabaw ng tukador na ibinebenta nila. Pagdampot niya, mariin siyang pumikit at nag-usal siya sa mutya na gawing espada yung talong. Sa kanyang hiling, nagliwanag yung talong na bitbit nito. Naging isa nga yung makapangyarihang sandata. Pakurba man gaya ng talong pero ginamit niya yon para putulin ang dila ng tiktik na walang iba kundi si Mang Kalisto. Layuan mo ang ate ko! Umalingaw-ngaw ang hudi ng aswang sa sobrang sakit. Pumailan lang ang tinig nito na waribang walang hanggang hapdi sa pagkakaputol ng dila nito. Hawak-hawak ang mahabang dila ng tiktik. Itinapon niya ang kumikibot-kibot na dila sa sahig tapos ay mariin niya itong tinapakan. Mamaya mo na, mana! Aangawin ko kayo ang mutya! Malagim ang boses na pinakawala ni Mang Kalisto sa anyong aswang. Hindi maintindihan ng kanyang pagsasalita dahil sa naputol na dila. Para siyang ngongo kung magsalita. Ano sabi mo? Sige, subukan mo nga gawin sa akin na mutya. Baka hindi lang yung abutin mo, aswang. Sa muli natin pagkikita. Pangaasar na sabi ni Egbert sa aswang. Nagpalipat-lipat sa mga bubungan ng bahay ang tiktik hanggang sa tuluyan ng nabura sa kanyang pandinig ang mga ngir-ngir nito. Bigla naman nahipa naman ng hangin ang naging abo na mahabang dila ng kanyang nakasagupa. Napabalikwas ng bangon ang kanyang ate Viorel. Sumulpot naman sa eksena si Kuya Mav na noon lang din dumating matapos mahagilap ang patalim na puputol sana sa dila ng aswang. Agad niyang itinago ang mutya sa kanyang bulsa. Oh, nasa na? Nasa na yung aswang na yun? Puputulin ko ang dila niya, hayop siya! Napapakamot na lamang ng ulo ang paslit sa pagiging huli ng kanyang Kuya Mav. Kuya naman, bakit ngayon ka lang? Diyos ko naman, ang tagal mo, oh. Baka patay na yung magiging asawa at pamangkin ko niyan eh. Napakabagal mo, kuya. Daig pa kita eh. Si Mav naman ang napakamot sa bumbunan. Kasi, nagdala pa ako ng matalas na kutsilyo eh. Puro mapupurol yung kutsilyo nyo dito. Napapailing at napapailamos ng mukha si Egbert sa kapalpakan ng kanyang magiging bayaw. Tumalimang dinaluhan naman ng dalawa ang hingal na dalaga habang hinihimas ang tiyan nito. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, tiyan ko kasi umihilap. Parang umiikot yung tiyan ko. Ang sama-sama ng panaginip ko talaga. May halimaw na gustong dukutin ng anak natin, mahal. Sa hindi malamang dahilan, napahagulgol si Fiorel. Maigpit na hinagka ng binata ang nobya nito. Nakisalo na rin ng yakap ang bata. Masakit pa rin ba ang tiyan mo ngayon, mahal? Tumangutango si Fiorel. Kaya mo, may tatawagan ako manghihilot bukas. Magaling siyang manghilot ng mga buntis. Isa rin siyang albularya. Matutulungan niya tayo patungkol sa mga aswang. May mga alam siyang pangontra para hindi na bumalik ang tiktik na yun dito. Hindi pa rin maawat sa kakaiyak ang ate Viorel ni Egbert. Dahil doon, pareho na nilang tinabihan ng dalaga nang sa ganoon ay mabantayan ito sa nakaambang panganib sa buhay na dinadala nito at sa sarili.
Nang sumunod na araw nga, dumating na ang manghihilot na tinukoy sa kanilang dalawa ng kanyang ate na si Manang Hilaya, ang nakababatang kapatid ng lola ni Mav. Egbert, mahal, eto nga pala si Lola Hilaya. Isang batikang manghihilot sa aming lugar. Bunsong kapatid siya ng lola ko. Pagpapakilala ni Mav sa matandang manghihilot, Hello po, Lola Ilaya. nagmano pa si Egbert sa matandang babae. Kaawaan ka naman ng Panginoon. Abay ka, bait na bata. Hinimas pa nito ang kanyang ulo. Pinagpalang bata. Dagdag pa ni Manang Hilaya na may ibig ipakahulugan. Napakunot tuloy ng noo ang paslit. Ikaw po ba'y manghihilot sa akin, Manang? Oo, ako nga. Dumapo ang paningin ni Manang Hilaya sa nakaumbok na tiyan ni Viorel. Napangisi ito ng nakakaloko dahilan upang kutuban ng dalaga. Bakit po? Ano pong malusog ang batang nasa sinapupunan mo? Hindi ko pa man ito nahihilot pero malakas kong naririnig sa tiyan mo ang tibok ng kanyang puso. Nagkatinginan naman ang mag-ate. Lola Ilaya, paano niyo po nalaman kaagad yun? Hindi niyo pa naman po nahawakan ng tiyan ng ate ko ha. At saka... Napabaling sa kanya ang pileges at nangungulubot na mukha ni Manang Hilaya. Kaya mo, iho. May mutya din ako. Nanlaki ang mga mata ni Egbert sa narinig niya sa mahinang sinabi ng matanda. Paano niyo po nalaman na may mutya ako? Saka ano pong klase ng mutya na meron kayo, Lola? Naglitawan ng mga baku-bakong ngipin ni Manang Hilaya. Hindi ko maaaring sabihin kung ano ang mutya na meron ako. Ganon ka rin. Huwag mong sabihin. Baka mawalan niya ng bisa. Sige ka. Paano niyo po nalaman? Nagkibit balikat ang manghihilot na matanda. Napakiramdaman ko lang. Ganon naman talaga kapag may kapwa kamutya, di ba? Nararamdaman mo yun kaagad. Marahil ikaw, hindi mo pa yun nararamdaman sa ngayon dahil bago mo palang na ginagamit ito. Pero kapag natutunan mo na yang gamitin, mararamdaman mo rin sa ibang taong may hawak ng mutya na may mga gabay din sila. Gaya mo. Hindi na nasundan ang pag-uusap ng matanda at bata nang simulan ng hiluti ni Manang Hilaya ang nakaumbok na tiyan ng kanyang ate. Napasinghot-singhot ang manghihilot. May naaamoy itong hindi kaaya-aya sa paligid. May panganib na tumitik-tik ngayon sa iyo, iha. Marahil nakamanman siya sa labas. Mag-iingat ka. Biglang bumaling sa kanya si Manang Hilaya at saka may sinabi rito. Protektahan mo ang ate mo at ang bata sa kanyang sinapupunan. Kahit na anong mangyari, gamitin mo ang kapangyarihan mo laban sa aswang na gustong pumatay sa ate mo at gustong agawin ang mutya mo. Kagad naman yung nakuha ni Egbert sa katumango. Opo, Lola. Pag-aralan mong mabuti ang mutya na ipinakaloob sa iyo, iho. Tumango ulit ang batang paslit sa manghihilot. Pawang naguguluhan naman ang itsura ni Mab sa pinagbubulungan ng dalawa. Ano bang pinagbubulungan nyo, Lola Hilaya, Egbert? Napaihim si Manang Hilaya. Nilinis nito ang lalamunan. Hudyat na may idudura itong laway. Wala po. May pinapayo lang ako sa bata. Ganun po ba? Sige po, ituloy nyo na po yung ginagawa nyo. Hinagod-hagod ni Manang Hilaya ang umihilab na tiyan ni Viorel. Dumadaing ang dalaga sa sobrang hapdi na nararamdaman. Iko, Manang Hilaya, napakasakit po ng tiyan ko. Ano po ba nangyayari? Naitirik ng matanda ang mga mata. Puro puti na lamang ang mga mata nito na may sinasambit na kung anong lingwahe. Nararamdaman ko na nandito siya. Tiisin mo lang, iha. Nasa paligid lang ng inyong bahay ang alagad ng dilim. Lumakas ang ihip ng hangin sa paligid habang may sinasambit ang manghihilot na kung ano. Napansin naman ni Egbert na tila may lumiliwanag sa dibdib ng matanda. Parang yun ang pinakatatago niyang mutya. Lola Ilaya, yung mutya niyo po.
Tumaas ang kaliwang kilay ni Mav. Hindi na talaga nito maintindihan ng dalawa tungkol sa pinag-uusapan nila Mutya. Ano ba kasi yung mutya na yan? Kapon pa naloloko ang ulo ko, Egbert eh. Bakit hindi mo masabi-sabi sa akin yan, ha? Sabihin mo nga sa akin. Kuya Mav, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Basta, Gusto mo bang kutusan kita? shh! Huwag kayong mag-ingay na dalawa. Sinaway na matandang manghihilot si Egbert at Mav. Kapag pinupuno nyo ng negatibong aura ang tahanan na ito, mas lalo lamang lumalakas ang kapangyarihan ng aswang. Labas sa ilong na tiningnan ni Egbert ng masama ang kanyang kuyang bayaw. Kaya hindi ako buto sa iyo eh. Ang kulit-kulit mo eh. Hindi ka lang ama ng dinadala ni ate. Manda ka sa akin, bata ka. Ano? Ano ba? Magsatigil na nga kayo. Sumasakit na ang puson ko eh. Ayaw nyo pa rin tumigil na dalawa. Dinig na dinig ko pa rin yung bulungan nyo. Aray! Nakarinig ang lahat ng huni ng pagsipol sa labas na rumirindi sa pandinig ng apat. Napapikit si Manang Hilaya at sa pagdilat nito, bumalik na ulit sa normal na mga mata. Inililis ni Viorel ang damit at tinakpang yung umbok ng tiyan, habang ang dalawa kasalukuyang nagtatakip na mga tenga. Ano yung ingay na yun? Ang sakit sa tenga, Lola. Hindi ko na yata matitis to. Tiisin nyo. Hindi tayo pwedeng pag-api sa aswang na yan. Pero Lola, bakit naglilika ng maiingay na huni yung aswang na yun? Pakipaliwanag nga po. Di po ba sa gabi lang po sila lumalakas? Hindi kaagad nakasagot si Manang Hilaya. Nakamatay ito sa dalaga na nakasapo sa lumulobong tiyan. Tila ba yun ang pinupunteriya ng halimaw? Isang malakas na uri ng aswang ang umaaligid sa iyo. Gabi man o maski may araw, kayang-kaya niyang makapagpalit ng anyo anumang oras. Siwalat ni Manang Hilaya. Hindi to maaaring mangyari, Lola Hilaya. Ibig bang sabihin nito, nakapag-anyong tik-tik po siya kahit maliwanag na? Oo, apo. Kaya hindi dapat tayo mapaghalataan na umiepekto sa atin ang kanyang bala. Magpakatatag tayo at mamaya ako naman ang kikilos upang itaboy ang aswang na gusto kayong paslanging magkapatid. Mailap na bumaling sa kanya at sa atin itong buntis si Manang Hilaya. Lumakas na naman ang loob ni Egbert. Kinausap ulit ng paslit ang manghihilot sa mahinang tinig kung pwede na niyang gamitin ang bitbit na pinakatatagong mutya. Huwag mo na, iho. Kapag ginamit mo yan, mas lalo lang siyang magiging marahas na kunin niya sa iyo ang hawak mo mutya. Pero kating-kati na po ako, Lola. Gusto ko na pong supuin ang aswang na yan. Sumunod ka lang sa akin. Mas mabuti nang nag-iingat tayo kaysa mas lalo pa tayong mapahamak. Sinunod na lamang ni Egbert ang mas nakatatanda sa kanya dahil mas eksperyensado si Manang Hilaya na gumamit ng mutya. Hihintayin na lamang niya ang hudyat nito. Maya-maya pa, nawala na sa pandinig nila ang maingay na pagsipol na nililikha ng tiktik. Ayan, wala na. Heto na ang pagkakataon natin. Inutusan ng batikang manghihilot sina Egbert at Mav na kumuha ng mga kakailanganin nito. Bilang albularya at isang mangkukulam, nagluto ito ng pambihirang langis sa maliit na kawali. Inilagay agad yun ng matanda sa maliit na botelya. Inalog-alog. Pinatakpan nito ang bitbit na insenso. 10 insenso na stick ang nasa mga kamay ng manghihilot. Pinausukan niyo ni Manang Hilaya. Pagkatapos ay may mga inusal na lingwahe. Isang dasal na sapat na upang maitaboy ang panganib sa buhay nilang apat. Nanlaki pa ang pares sa mga mata ng paslit nang magliwanag muli ang nasa dibdib ni Manang Hilaya. May gumapang na namang kilabot sa balat ng paslit. Dumilat muli ang mga mata ng manghihilot. Nagputi na naman yon. Mas tumindi pa ang liwanag na nasa dibdib ni Manang Hilaya. Dahil doon sa insenso na tanga na matanda at mutya nitong nakatago sa may dibdib, nabura ang negatibong pakiramdam ng batang paslit. Itinigil na rin ang manghihilot ang pagpapausok nito ng insenso. Hinipan niyo ni Manang Hilaya at sa isang iglap,
Nakahinga na rin sila ng maluwag lahat. Wala na ang nilalang. Napasinghap si Egbert at nag-aalalang nagtanong sa mangkukulam na manghihilot. Babalik pa po kaya yun, Lola? Nasisiguro ko sa iyo na babalik pa yun upang magiganti. Sa ngayon, medyo nagkaroon siya ng bahagyang pinsala. Hindi pa rin umihilom ang natamo niyang sugat nung nakainkwentro niyo sila kagabi. Isa pa, babalik yun oras na humaba na muli ang kanyang dila. Kapag may lakas na uling patayin ang nasa sinapupunan ng ate mo. Ang lakas-lakas po niya, Lola. Mabuti pa siguro, Egbert. Mahal, doon muna tayo sa bahay ko. Ligtas kayo doon mula sa aswang. Baka bumalik pa yun mamaya eh. Hindi naman ako makapapayag dyan, Mav. Bakit naman, Viorel, mahal? Napakadelikado ng sitwasyon mo ngayon. Kasi po, Kuya Mav, yung bakunan po namin ng mga pananim na talong, hindi po namin pwedeng iwan yun dito ng ganun-ganun na lang eh. Saka isa pa, Apo, malakas ang pangamoy ng aswang na yon. Makapangyarihan yon. Kahit saan pa kayo lumipat, kung naaamoy noon ng mortal nilang kaaway, lalo na ang sanggol, mamamarkahan na nila yon. Lalo na at kilala nyo pa at nakikipag-interaksyon na kayo sa kanya. Sabay na napasinghap sa ganoong pagkakataon sina Egbert at Mav. Tama po kayo, Lola. Kilala po namin siya. Siya po yung naging suki ko na bumibili sa akin ng mga talong eh. Gulat na napabaling ang ate Viorel niya sa kanya. Siya yung umuubos ng mga talong mo noong nakaraang araw, diba? Pero bakit? Hinigit ng batang paslit ang kanyang hininga at pinakawalan yun bago sagutin ng nakatatandang kapatid. Inisip na niya na dahil pinaghahanap nito ang mutya ng talong. May ideya si Mang Kalisto kung bakit ito inuubos ang kanyang mga panindang talong upang hanapin ang espesyal na mutya na yon. Paniguradong may kasabot ito upang sumalakay doon. Hindi ko alam, ate. Nagkibit balikat si Egbert. Nagsinungaling ito na hindi niya alam nang sa ganon maproteksyonan ito. Mas mainam na hindi nito alam ang tungkol sa mutya para hindi ito pagdiskitahan ng malakas na tiktik na yon. Marahil, siguro naamoy niya talaga yung baby mo. Kaya siya umatake dito sa atin sa bahay. Talaga, Bunso, hindi tayo basta-basta magtiwala sa kahit na sino. Marami pa rin ng tuso eh. Akala mo nagpapakita sila ng kabutihan sa kapwa pero bandang huli, pakitang tao lang pala yan para makuha yung gusto nila. Napatingin si Egbert ng masama kay Kuya Mav niya. Oh, bakit ka sa akin nakatingin? Hindi naman ako pakitang tao, uy. Talaga ba, Kuya Mav? Siguro pagkatapos mga anak ni Ate Viorel, iiwan mo na siya, no? Kasi pakitang tao ka lang eh. Uy, hindi ah. Magiging loyal ako sa ate mo kahit anong mangyari. Pangako, pex man, mamatay man. Totoo ba? Ganyan kayo mga lalaki? Kapag nakuha niyo ng gusto niyo, basta-basta niyo na lang kaming iiwang mga babae? Mahal naman. Nagkakampihan pa kayo ng kapatid mo eh. Malamang, kapatid niya ako eh. Bakit? May angal ka? Nakipaggamunan pa ang paslit kay Mav. Kagat-kagat pa ang labi ni Egbert. Tignan ko lang paglaki mo. Manloloko ka rin ng babae. Ate lulukoyin ka nga ni Kuya Mav. Ay naku, sumasakit na ang ulo ko sa inyong dalawa. Ikaw, Egbert, tumahimik ka na nga. Dati magkaaway tayo. Ngayon, kayo namang dalawa. Hindi ako pala away, no? Baka ikaw, ate. Shh! Magsitahimik na kayo. Ang iingay ninyo. Natameme ang tatlo sa saway na yun na matandang manghihilot. Asya, magbibili na lamang ako ng mga pangontra sa inyo para hindi pasukin ang bahay niyo ng aswang. Minano-mano ng bili ni Manang Hilaya sa tatlo kung ano ang kailangan ng sa gayon hindi bubulabugin ng tiktik na yon ng kanilang tahanan. Tinandaan niyo ng tatlo. Nilista. Pinayuhan naman siya ni Manang Hilaya na gamitin ng gusto ang mutyang tangan para makontrol nito yon nang naaayon sa kabutihan. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, Lola Hilaya. Walang anuman yon, Apo. Basta ikaw. Salamat po na marami, Manang. Medyo naginhawaan na po ang tiyan ko. Susundin ko po lahat ng mga bilin niyo sa akin, Lola. Kaawaan kayo ng Diyos.
Sige na, at ako'y lalarga na. Magiliw na nagpaalam ang manghihilot sa kanilang tatlo. Mag-iingat po kayo, Manang. Inalalaya naman ni Mav ang matanda sa labas. Hatid ko na po kayo malapit sa inyo, La. Ay nako, Apo. Huwag ka na mag-abala pa. Kaya ko na ang sarili ko. Ipainom mo na lang sa nobya mo ang likidong nasa botelyang ibinigay ko sa iyo. Epektibo yon upang lumusog ang bata mula sa sinapupunan niya. Nagmano si Mav at nagpaalam sa lola nito. Opo, La. Ako na pong bahala sa magiging misis ko. Ingat po kayo, ha. Kinawayan naman ng tatlo ang paalis na matanda. Habang may nakaguhit ng ngiti sa labi ni Egbert, nakarinig naman ng mga panaghoy mula sa bakuran niya sa likod bahay ang paslit. Napalitan ng ngiti niya ng pagtataka. Tila humihingi ng tulong ang mga talong nito sa isip niya hanggang sa mawala na ang koneksyon nito sa bata. Patakbong tinunto ni Egbert ang bakuran. Nagtatakang tinawag siya ni Mav, ganun din si Viorel na maingat lang ang paghakbang habang nakahawak sa nakaumbok na tiyan. Laking gulat niya nang madatnang nangamatay na mga talong sa bakuran. Nangitim na mga ito at kinakain na ng peste. Ano ba yan? Anong nangyari sa mga talong ko? Bakit ganito? Hindi maaari. Yung mga patabang lupa, bakit nagiging itim? Halos mangiyak-iyak na ang dalaga sa mga nakita. Sobrang dami ng mga bubuyog at langaw ang nasa kanilang bakuran. Pinuputakte ng mga peste na katakataka kung saan man ito kusang sumulpot. Paano nagkaroon ng mga ganyang insekto dito? Wala po kong alam, kuya. Lagi naman itong inaalagaan eh. Pero bakit ganun? Pumapalatak naman si Mav sa mga nasisilayan. Kung sino man ang may kagagawa nito ay dapat managot. Siguro yung tik-tik naman na yun na si Mang Kalisto, no? Sigurado ka po ba dyan, kuya? Magagawa yan ng isang aswang? Hindi ba? Sinabi na nga ni Lola Hilaya na malakas ang aswang. Malamang, yun ang may pakana. Dapat na talaga natin siyang masugpo. Ihanda na po natin ang mga pangontra, kuya. Sumang-ayon ng kanyang kuya Mav sa pamamagitan ng pagtango. Tutulong ako. Hindi na po, Ate Viorel. Magpahinga ka na lang po dun. Sundin mo na lang po yung sinabi ng manghihilot sa inyo na inumin mo yung botelyang ibinigay kay Kuya Mav. Ay, ito nga pala mahal, oh. Inumin mo to. Iniabot ni Mav sa nobya niyang nagdadalang tao ang maliit na botelya. Sinunod yun ng dalaga at nilagok ngayon. Mabuti pa, ate. Magpahinga ka na muna sa loob. Kami na pong bahala sa mga pangontra. Masinop nilang sinunod ang sinabi ng manghihilot na albularya. Hanggang sa binalot na nga ng dilim ang buong paligid. Nang dumating na ang inaabangan nilang aswang, gitla pa sila na hindi nagtugma ang sinabi ni Manang Hilaya na manghihilot na wala pa itong dila ng ganung araw. Dahil napakabilis lang palang tumubo nun. Kitang-kita ng bata at binata ang nakasayad na malalatigo nitong dila sa lupa. Hindi na ka, bata! Harapin mo ka! Ibigay mo sa akin ang masya ng talong! Kung hindi ay papaslangin ko ang ate mo at ang anak niya! Ha! Palagim ang tinig na sigaw ni Mang Kalisto na iwinasiwas pa ang dila sa bakod. Dahilan upang maputol ang mga nakabaong kahoy na nakaharang doon. Kuryosong tumingin sa kanya si Mav. Kuya Mav, siguro wala na akong may tatago pa sa'yo. May kapangyarihan ako sa gabay ng mutya mula sa talong. Yan ba ang pake ng halimaw na nasa labas? Pero hindi ko pwedeng isuko ito sa tiktik, kuya. Kailangan ko ito para puksain siya. Huwag mo nang gamitin ang mutya mo. O kung anumang kapangyarihang meron ka. May mga pangontra na tayong nailatag sa bakuran. At hindi na. Ha? Nagimbal si Egbert at Mav nang may kumalabog muli sa kanilang bubungan. Lumulundo na yon na tila ba ginigiba. Kuya, akala ko ba nilagyan mo ng pangontra ang bubong natin? Oo, nilagyan ko nga. Pero bakit hindi tinatablan ng aswang? Sinunod lang naman natin ang sinabi sa atin ni Manang Hilaya. Ewan. Pumainlan lang ang sigaw na yon ni Mav. Winawasak na talaga ng tiktik na yon ng kanilang bubungan. Isuko mo na sa akin ang mutyang hawak mo, bata! Para hindi ko na kayo guluhin pa! Hindi, ayoko!
Magmamatigas ka ba? Hindi ko ito susuko, kuya. Mas marami silang mabibiktima at lalakas pa lalo ang tiktik kapag ibinigay ko sa kanya ng ganun-ganun na lang ang aking mutya. Inutusan ni Egbert ang tanga nitong mutya na talong. Ano ba ang maaari mong gawin? Ilabas mo na ang iyong kapangyarihan. Napapaso ang palad ni Egbert pero wala siyang pakialam dahil naglalabas na ito ng enerhiya na maaaring makatulong sa kanila upang itaboy ang kampo ng dilim. Tinakbo ng dalawa ang bakuran. Nagitla silang dalawa na may mga tumutubong mga talong na nandoon sa bakuran. Nasilayan nilang pareho yung aswang na nandoon pa rin sa may bubungan. Itinapat ni Egbert ang mutya sa tiktik. Sa isang iglap, bigla na lang itong tumilapon palabas ng kanilang teritoryo. Sinubukang pumasok ng tiktik sa lupain nila Egbert, subalit nabigo ang halimaw na si Mang Kalisto. Hindi ito makapasok-pasok kahit na anong mangyari. Anong ginawa mo, bata? Ha? Siguro, isa ang shield of protection sa lupain ang kapangyarihan ng mutya na ito. Aba, ibang klase yan ha? Nakaawang na lamang ang bibig ni Mav na hindi makapaniwala sa hatid na kapangyarihan na hawak-hawak ni Egbert. Papatayin kita! Umagalpak ng tawa si Egbert. Hindi kami ang mamamatay ngayon, kundi ikaw, halimaw ka. May pinitas na isang talong si Egbert sa bakuran na yon. Itinaas yun ng paslit at ang mutya at malakas na sinambitang, Maging espada ka! sa kalaunan ang talong na tanga ni Egbert ay nagliwanag. Nakasisilaw ang ipinamamalas na liwanag noon at saka humaba. Walang atubiling sinugod naman ng batang paslit na yon ng tigtik. Gamit ang mahabang dila naman ni Mang Kalisto, iwinasiwas nito yon at saka ipinulupot sa leeg ni Egbert. Nasa kalsat na bitiwan ang espadang hawak. Egbert! Bayaw! Hindi ka pwede matalo! Sigaw ni Mav na nasa loob pa rin ng bakuran na yon na napapaligiran ng shield ng mutya. Antayin mo na lang doon si ate! Hindi ka pwede mamatay! Napakabata mo ba? Pumasok ka na lang sa loob! Hinihila na siya palapit sa nakadidiring bunganga ng tiktik. Ilang di pa na lamang masasagpang na siya ni Mang Kalisto. Nakahanda na rin ang matatalas nitong kuko upang pugutan siya ng ulo. Nang wala na siyang lakas upang hatakin ang mahabang dila ng tiktik, nagpatakay na siya palapit sa bibig ng aswang. Tanggap na ng bata ang kanyang kapalaran. Mama, Papa, magkikita na rin po tayo. Ito na ang katapusan ko. Biglang nag-slow motion ang paligid nang marinig naman ang pagsigaw ng kanyang Kuya Mav. Hindi ka pwedeng mamatay! Bata akong bayaw! Ito ang espada mo! Saluin mo! Napadilat si Egbert. Sakto sa kanyang pwesto, nasalo niya ang espada ng talong. Walang habas na pinutol niyang muli sa pangalawang pagkakataon ang dila ng tiktik na si Mang Kalisto. Sumirit ang malagkit na kulay berdeng dugo sa kanyang muka. Umaray ang halimaw. Tumining sa pandinig ang huni nito. Para matahimik, tinapos na ni Egbert ang paghihirap ng tiktik. Ito pang sayo! Buong lakas na pinatamaan ni Egbert ng sandatang talong sa leeg si Mang Kalisto. Tumilapon ng pugot na ulo nito. Bumagsak ang katawan ng tiktik sa kalsada. Nagkalat ang berdeng likido ng dugo na nanggaling sa aswang. Hingal na hingal si Egbert sa ginawa niyang pagpaslang kay Mang Kalisto. Pinakatitigang maigi ng dalawa ang bangkay na gumagalaw pa rin na katawan ng tiktik. Hanggang sa ilang sandali pa, naglaho na lang itong parang bula. Nasunog ang buong katawan nito hanggang sa naging abo. Sa wakas, tapos na rin. Sa tingin mo, tapos na nga ba, kuya? Makahulugang tanong ni Egbert kay Mav. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Malakas ang pakiramdam ko na may kasabot si Mang Kalisto. May kumokontrol sa kanya, kuya. Napapakamot ng ulo ang lalaki. Eh sino naman? Rico! Ang sakit ng pusong ko, Mav! Egbert! Tulong!
Nagtinginan ng dalawa sa sigaw na yon ng babae. Si ate! Mahal! Mabilis nilang dinaluhan si Viorel sa loob ng kwarto nito. Ganun na lamang ang pagkagimbal nila na maraming dugo ang nagkalat sa loob ng silid. Ano nangyari, mahal? Masakit na humagulgol si Viorel. Baby natin, Mav! Ang baby ko! Bilisan na po natin! Isugod na po natin sa ospital si ate! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa. Binuhat na ni Mav ang nobya nitong dinudugo. Pagdating sa ER, sinuri agad ang kalagayan ni Viorel. Heartbeat, maski heartbeat ng dinadala nitong sanggol. Abot-abot naman ang pagdarasal ng dalawa na sana makaligtas sa mag-ina. Lumabas ang doktor. Ibinalita na nakaligtas pareho sina Viorel at ang baby nito. Kamuntikan na raw na hindi kumapit ang sanggol sa sinapupunan ng babae dahil sa ininom nitong pampalaglag. Mabuti at naagapan. Ha? Ano po, Dok? Pampalaglag po? Nagkatinginan sa isa't isa si Egbert at Mav. Iisa lang kasi ang ininom nito. Walang iba kundi ang ibinilin sa kanila ni Manang Hilaya na botelya na naglalaman ng espesyal na likido. Pero bakit? Bakit gustong patayin ni Lola Hilaya ang anak namin ni Viorel? May biglang pumitik sa isip ng paslit. Dahil sa mutya ko, Kuya Mav. Ha? Ano? Opo, Kuya. Tama ka nang narinig. Ang Lola Hilaya mo ang nagpapahamak sa atin para kainin tayong lahat ng aswang. Mali-mali ang pangontra ng aswang na ipinagawa niya sa atin eh. At isa pa, pakitang tao lang ang kabutihan niya kahapon dahil gusto niyang maangkin ng mutya ko upang mas lalo siyang lumakas. Hindi makapaniwala si Kuya Mav sa isiniwalat ng bata dito. Kung ganun, si Lola ang nag-utos kay Mang Kalisto na agawin sa iyo ang mutya? Ganun na nga, Kuya Mav. Pero hindi nagtagumpay ang mastermind. Napangiti si Egbert sa pag-alala na may maitim na buti si Lola Hilaya. Yung mga ipinayo sa kanya nito ay pawang mga kasinungalingan. Ganon din ang pagpapausok ng insenso ay isang panlilinlang para makuhang loob ng 3 sa matanda. Makalipas ang 2 araw, inilabas din sa ospital ang ate Viorel niya. Nabalitaan din nila sa araw na yon na patay na yung masahistang buntis na lola ni Mav na si Hilaya. Natagpuan na lang itong itim na itim ang mga mata. Habang may nakatanim sa dibdib nito na itim na bato na pinaghihinala ang mutya. Dahil sa labis na paggamit sa kasamaan ng matanda ng mutya nito, laban sa kanya na inosenteng bata. Naging mitya yon upang matapos ang buhay ni Manang Hilaya. Ikinapahamak nito ang pagiging ganid sa kapangyarihan. Lumipas pa ang 9 na buwan. Nailuwal na rin ni Ate Viorel ng malusog ang baby nito. Lalaking anak ng ate niya at ni Kuya Mav. Tuwang-tuwa ang sanggol sa kanya nang masilayan sa noon. Hello, baby Bertie. Ang laki-laki ng eggplant mo. Mas malaki pa sa akin. Tinungayan pa ni Egbert ang ari ng baby ng kanyang ate. Dahil dyan, sa iyo ko na ibibigay yung mutya ng talong. Ikaw na ngayon ang bagong tagapangalaga nito. Mapoproteksyonan ka niyan. Pamangkin ko na pangontra sa kasamaan. Mwah! Hinalikan pa ni Egbert sa mag-asawang pisngi ang kanyang pamangkin at magiliw itong kinalong. Lumabas siya ng bahay upang paarawan ang baby ng kanyang ate. Mas marami na tuloy na bumibili sa batang paslit na si Egbert ng mga talong niya. Hindi lang ang ate Viorel at Kuya Mav niya ang katuwang niya na nag-aalok ng mga itinitinda niyang mga talong, kundi kasama na rin ang bagong miyembro ng pamilya na si Baby Bertie, na bagong tagapangalaga ng mutya ng talong. Wakas!